Nagtatrabaho ng holiday. Oo, pero ngayon, nandito si Ivan, nagtatrabaho ng holiday na walang bayan. Yeah! Ganyan kami sa Cool Pals. Tinetest lang natin kasi yung... loyalty niya? Hindi, yung niya, dedication niya sa show. Kasi lahat tayo nagtatrabaho, holiday ngayon Oo nga. Kala nyo siya lang. Kala mo, ikaw lang nagtatrabaho, holiday kami. Ano ka naman sa amin? Slaves? Nagtatrabaho din kami hindi natatanggap ng bayad dyan. Ha? Naisipipit mo Basta ang narinig ko lang ay, Hoy James. Nagmamaldita? Pero Nagmamalditang Ivan? pag lumipat ng trabaho to, yun ang simula ng kanyang pagkalugmok. The Pod Network Entertainment. Dito na lang ako. Ay, Kitty. 688, di ba? Ang ganda. Ang ganda. Sige. Ngayon talaga ang birthday mo. Today, Wow. yung birthday mo. Happy birthday sa'yo, kapatid. Salamat sa... Happy Ayan birthday, IC Marcelo. Andito, nagpadala ng... Oy, shoutout sa food sponsors natin for today, pare. Evelyn's Catering. Evelyn's Uy, Catering. Evelyn. Sobrang sarap ng pansit yun. Lumpia, pati barbecue, pati puto. Yun, matatagpuan po siya sa White Plains, Quezon City. Wow. Ito yung mga... yung pangalan na yan ay yung mga parang... Evelyn! Evelyn! Parang hihingian mo ng upa. Ikaw nga kumatok, Rems. Naniningil Ikaw lang kumatok mo pa at yan. ikaw bumili. Pabilan nga ng puto. Ilang gramo? Bigyan niyo ako ng puto yung lalaking lalaki. Sabi ko na nga ba? Ano ba yung lalaki puto? Welcome to the Cool Pals! Episode 688. Exclusive. On Spotify and YouTube. Narito na naman tayo. Ito na tayo. Parang araw no? Narito na naman tayo sa isang musical episode. At ngayon ay nagkakaroon ng technical difficulty si Ivan. Nagpapanik siya. Okay Nagpapanik lang, siya. Panik okay si lang. Ivan. Oo, talaga. Kakakapi mo yan dito sa A-Coffee. Ay, kay Kobe, thank you sa venue at wala ngayong Hindi, nampun muna tayo ng A-Coffee ngayon. Oo, dahil holiday ngayon at sarado ang The Pod Network. Wow. Nagtatrabaho ng holiday. Oo, pero ngayon nandito si Ivan, nagtatrabaho ng holiday na walang bayan. Yeah! Ganyan kami sa Cool Pals. Tinetest lang natin kasi yung... Loyalty niya? Hindi, yung niya, dedication niya sa show. Kasi lahat tayo nagtatrabaho, holiday ngayon Oo nga. Kala nyo siya lang. Kala mo, ikaw lang nagtatrabaho, holiday kami. Ano ka naman sa amin? Slaves? Nagtatrabaho din kami Hindi natatanggap ng bayad dyan. Ha? Naisipipit mo Basta ang narinig ko lang ay, Hoy James. Nagmamaldita? Pero Nagmamalditang Ivan? pag lumipat ng trabaho to, yun ang simula ng kanyang pagkalugmok. Ayun. Ay, hula You're kayo. in your prime, boy! Hula sa'yo ni, ni Rems yan. Magiging suicidal ka pag lipat mo ng Dito trabaho. Ivan, amin ka. Narito na naman tayo sa isang musical episode kung saan dito tayo sa A-Coffee at kasama natin ang tatlong guest. Nandito si Ruigi, Tats, and Wayan. Wayan pala. Ayusin mo, Wayan. Martindeo! Bakit di ka kumain ng Evelyn's Eto naman kasi ako lang naman talaga ang radio DJ na walang experience. Kaya okay lang nagkakamali. At narito. Eto na. Kumanta ka na nga. Ito po, si DJ Martindero. Pasok mga suki. Sa loob ng donkey. Napatay. Pasok! Check. Hello. Mic check, mic. Pick up good. Okay. Ito nga pala ang kanta kong way at ginawa dito sa A-Coffee. June 2000. OTW sa brum brum. How are you? I'm good. Love mo ba ako? Malamang opo. Pasensya na bebe, minsan bobo. Malambot ang puso, matigas ang di laging hehe. Minsan hu. Yeah. It's your life but it ain't all about you. Fuck the po. Lagi na pew. Just my friends and fam. Walang gang. Walang bling. I'm the king. I know everything.
blah blah. Words don't mean a thing. Ashanti. Full tempo ng unleaded, I'm still here. After all that weather, I'm back to tryna get better. Your friend, your lover. Brother, where you at? Where you at? My mind is always on the run. Where you at? I'm trying to get this album done. Where you at? I'm not the only one. Everybody got a ton on your shoulders, I know. Where you at? Where you at? So wherever you are, I hope you having fun. Cause when it's said and done, when the set had sun, the end is. I'm at somewhere you will always find. Yes. Keep my head up, my feet on the ground. Moving forward, leave it all behind. Kasi, But I'm coming Ito kasi. back to ya once it's over. I'll do it tomorrow, that's my favorite mistake. If I enjoyed wasting my time, did it really go to waste? I chose the path less traveled, so I'm going to be late. I'm still getting ready, but I said I'm on the way. My mind is always on the run. I'm trying to get this album done. I'm not the only one. Everybody got a ton on your shoulders, I know. So wherever you are, I hope you having fun. Cause when it's said and done, when the set had sun, the end is. I don't know, I don't know, I don't know. But let's go, let's go. I don't know, I don't know. But let's go, let's go. Yes, sir. Wayan! Yes! Ayos. At yan po ang Where Ya At? Where Ya At? Ayan ang title na, no? Aba. Ayan. Galing. Ang galing. Salamat, sir. Para ako parang dun sa vibe ng music niya, para kang nakakakita ng mga nagro-roller skate na naka-brat pants. Sa Miami. Sa Miami, oo. Sa Mga Cubao. lalaki yan. Mga lalaki yan. Mga lalaki yan. Nagka-gutter pa eh, no? Edsa Cubao Edsa Cubao to. O si Manang yun eh. Si Manang nag-skate. Mildred! Nag-skate ka na naman. So, pang feel good nung beat, nung Salamat, salamat. melody. Si Taas Maybe na nag-produce na. Galing. Actually, sa taas lang namin ginawa yung kanta yan. Dito mismo. Sa taas. Sa Kisame? Hindi, second floor. Second floor So, matagal na kayo gumagawa ng music together ni Tats. With Ruigi Gun mas matagal. With Si Tats, Ruigi. last year lang kami nagsimula. Pero matagal-tagal na kami magkakilala. Gano'n na kayo katagal gumagawa ng songs ni Ruigi? 2018. 2018. 6 years na rin. 6 years na rin. Ano mo yung isa sa mga ina-admire ko sa mga artists and writers, nakagawa sila ng kanta tungkol dun sa mismong pinagdadaanan nila na yung, ewan ko lang kung tama yung basa ko yung kanta mo, parang, kailangan ko nang tapusin to. Tatapusin akong album, tinatamad ako, walang papatunguhan tong katamaran ko, nasaan ako, where you at? Yes, Tama, di ba? yes, So isipin mo, isa kang nag-writer, kailangan ko gumawa ng kanta, sinulat mo lang inaano mo, tangin na, tinatamad na naman ako, saan mapapatunguhan tong katamaran ko? Ha, puta, kailangan ko Ayun, tapusin tong album na to. nagawa ka Tapos sabi ng ni Tats, kanta. tangin na, kanta na yan, pare. Lagyan natin ng beat. Ganda. Di ba? Parang sobrang galing na you can turn your feelings into music na actual siyang feeling ng isang artist. Kahit kami mga comedian, ganun din. Puta, wala na akong masulat. Pero kayo, putang na, yung mismong wala na kayong masulat, may nagawa kayong kanta. Ba't galit ka? Di ba? Hindi, ang galing eh. Eh, Masi may likod. Ang galing. Ang galing. Kayo yung mga tamad na may na-produce. Tay, tama na. Umuwi na tayo, Tay. Kami, pag yung isang comedian tinamad, talagang wala eh. Di ba? Pucha, ang ganda oh. Kasi ina-analyze ko yung lyrics eh. O nga, no, puta. Tinatamad ako, walang papatungan itong katamaran ko. Kinakausap niya sa sarili niya eh. Nasaan na ba ako? Where am I at? Tama, di ba? Legit. Pero ang
pinakamataklat sa mga kulpas, yung fuck the popo. Required ba yan sa lahat ng mga ano? Si Jeff yung sinabihan nun, si Master Popo. Si Master Popo. Master Popo, nga. Oo, kaibigan natin ng mga pulis. Wala mang binabanggit na pulis dito. Oo, ano ba si Wala Popo naman. Hindi mo ba alam si Popo? Kasama Mascot sa nila Jollibee yun. Okay. Kasi hindi mo alam, yung mga bata, gusto si Popo. Tapos palagi si Jollibee lumalabas. Tapos nawala si Popo, fuck the Popo. Required ba yon sa mga ano? Sa lahat ng mga rap song? Damay, fuck the popo. Fuck the popo. Oo, para mga astig. At least real Sino talk ka. sabi sa inyo? Brad, wala pa yung lyrics dito na fuck the Popo, ah. Kasi nagtatawa minsan, pagka kung may mga fuck the popo, yung ba talaga nararamdaman nila? Galit ba talaga sila sa mga popo? O ano, parang nadadala lang ng ibang Baka mga naman lyrics? popo, yung popo. Oo, Yung ano? nasa sahig. Mababait kayo mga Popo popo. ng aso, fuck the yung- popo. Ng Popo. Tama, mapapabak na Popo ka pag napakan mo yun. Fuck! Hindi mo nilinis yung Popo ng aso mo? Ikaw, galit ka ba talaga sa popo? Based on XP, medyo po. Oh, yeah. Legit. Legit. Bakit ka galit? Siya po yan, ha? Hindi, bakit? Bakit galit lang? Wala, sa experience ko lang po at saka sa mga kaibigan ko na binabalasubas po kami ng mga polis nakaraan. For example, nakaraan po isang linggo, Yan. may tinulungan po kaming babae na hit and run. Oo. Tapos, dumiretso po ako agad sa police station kasi ako po yung testigo sa harap ko po nangyari yung banggaan. Habang lumuulan. Tapos nandun ako sa police station. Sir, andito na po yung na-aksidenteng babae. Tulungan niyo po natin. Ano, nag-ML pa eh. Ano gagawin dyan? Parang gano'n. Anong sasabi niya? Anong gagawin na dyan? Bad trip ako. Sarap. Tawin na nito, may sitwasyon na nga eh. Parang pinagpapapasahan nila walang pa ako. urgency. Parang doon ka sa barangay muna mag-report. Tayo na, sugot-sugot na nga yung babae. Tanggal yung 4 na ngipin sa harap. Tapos gusto pa ako mag-file ng kung ano-anong Tapos proseso. doon pag niya nasulat yung pinagpapasahan. lyrics na fuck the Popo. Tapos sinulat niya doon sa lyrics sheet niya, fuck the Popo. Ang galing kasi sa Amerika, pag fuck the popo, binabaril yung mga itim eh. Dito, nag-ML lang. Dapat nagbigay ka muna ng 500 kasi. Hindi naman lahat. Lalong maglo-load lang ulit ng cellphone mo tapos maglalaro ng ML. Binigyan mo pa ng pangsugal sa ML yung tao. Kaya mo ba nasulat ng kantang Where You At? Dahil doon sa nabangga. Para sa barangay, where you at? Oo, di ba? Oo, Diba? mga Oo, popo, kasi where you pagkagising din ni ate sa knockout niya, parang, nasa na ako? Pero- Shoutout Ate Rowel. Oo, Papaluto daw yun eh. Rowel. Rowela pala. Rowela. Hindi, Shoutout Ate Rowela. Sana tubuhan ka ng bagong 4 na ipin. Pagdadasal natin yan. Yun na yung wish mo sa birthday mo, ay si Marcelo, na sana tubuan si Ate Rowela ng bagong 4 na ipin. Oo. Napulot ba niya yung ngipin niya? Binalikan ko yung Ipin. Yeah. May nakita ka dito. Dahil no, suot na ng taong gasa. Limang ngipin. Suot na ng taong gasa. Lima yung nakuha. Wala. Masak na power bank lang eh. Hindi mo na nakita yung mga ngipin. Hindi na eh. Nagbibiro pa nga si ate, baka daw nalunok niya sa... Hindi, may chance naman ganun. Huwag hindi mo alam mo na. Eh di mas nakakatawa yun. Kasi bungal siya. Tain niya may ngipin. Habang binibitawan niya yung sinabi niya, yun, mas nakakatawa yun. Baka nalunok. Baka nalunok ko eh. Then, tinext niya naman yun. Tapos, fractured pa Pero yun. galing galing na si Wayan ay isang good Samaritan. Ito, tanong. Kasi 6 years na kayo ni Luigi. Uy. Yep. Where are you at na talaga as a musician? Nasaan na kayo? Ano nang Parang pinagkakabalaan mo? 50-50 ko lang po yung buhay ko na musician at Nagkapagligtas ng mga... Ano ang sasagasaan? paminsan. Kasama na yun sa kalahati. Secret job. Si Captain Bangga. CB! Captain Barbell? Hindi! Ano siya? Captain Bangga! Siya si Captain Witness. Nawi-witness lang lahat. Hindi ka niya ililigtas, ha? Hindi ka niya Oo, Captain Bangga. Captain Bangga. Nagatakbo sa stasyon. nagtatakbo sa stasyon. Sir, nasa nangyari sa harap ko lahat. Ba't di mo ko dinala sa Wala kayong gagawin? Fuck the popo. Sasabihin niya, sa alis na siya.
Ang kalaban niya, ML. Ang bayad lang niya dun sa mga tinutulungan niya, nagpapaluto siya. Pwede na. Pero 50-50. 50-50, kalahating rapper at performer sa mga shows namin, ganun. Gawa kanta at pag-perform, yung kalahati ng buhay ko, kalahati. Tambay lang, Fortnite, tambay, ganun lang. Bata pa. 27. 27. Ayaw mong gawing 30% lang yon. Ako lang, binabalanse ko lang, ayoko masyadong Relax ka lang eh. Relax lang. Sila. Gusto mo mag-day job paminsan-minsan. Sinubukan mo na ba mag-day job? Dito sa e-coffee, kailangan nila ng isa. Barista. Pwede naman in the future kung may nahanap ako na, alam mo yun, enjoyin ko na day job. Ano bang- Hindi yung day job na para lang sa pera or some shit. Ano ba ang college course mo? Broadcasting arts. Okay. Nandun ka pa rin talaga sa linya kahit papaano. Oo. Kasi as paggamit ng performing mic lang. artist, paggamit ng mic. Pero kung mapupunta ka sa broadcasting, anong field? Siguro, ganyan din, mga part din ng mga nag-aayos ng mga tripod, ng mga electric. Parang staff lang sa camera crew, kundi ako naging rapper. Kamukha mo si Ted Pilot. Oo nga, pwede. 70 years ago. Ang ganda ng Yung mga hoy gising days. Ganda ng pasok Parang walang relevant sa hip-hop no? Pamukha mo si Hindi lang siya all throughout, no? May kamukha to eh. Broadcasting Ted Pilon. Hindi, kayo ba may mga day job din kayo? Ako full-time ko music ngayon. As a producer? As a producer. As a musician. Sino pa mga musicians yung katrabaho mo ngayon, Luigi? Ngayon, tinatrabaho ko yung mga sarili kong project na more on instrumentals. So, may the focus ko. And makakolab sa mga ibang musicians din. And ibang artist din na, sila ba? Mga kagrupo din namin sa Cartelem yun. Mga meron kaming rap group na... okay. Cartel. Cartelem. Cartelem. Iba pa yun sa cartel. Iba naman yun. Mga tito yun. Mga tito yun. Sila Diego yun, tsaka si Ilaya eh. Ayun si Tots. May day job ka? Or Last year meron. Ngayon wala na. Parang nung nakilala mo sila, kasi di ba last year wala sila nakilala? Sino? Kahit nakasama kila... matagal na kami magkakilala. Pero nakatrabaho mo sila. Katrabaho sila last year. Ano yung huling day job mo, pare? Parang marketing sa record label din. Okay. So not in the music industry din talaga. Kamukha mo si Bobby Ray. Hindi naman. Yan na lang si senior o si junior, boss. Junior naman. Si Luigi, sino ka buka? Tumpletuin mo na yung tatlo. Easy pa ako. Pero dun sa pagiging full-time, paano kumikita dun sa pagiging full-time? Sa pagiging producer? Oo. Royalties, tapos minsan may mga gigs. Naman na, tapos mga naipon na din sa music. So, mas lamang ba yung gigs kaysa sa royalties? Yung sa gigs, fluctuating eh. Throughout the year, may season na marami, may season na mas less. So, ganun. Pero tapos, I think dumatating na handy yung royalties kasi pag wala kang gig. Paano bang bayaran ng royalties dito sa Pilipinas? Monthly? Nakuha siya sa streams. Para bang, tuwing may play ng music mo, may income na pumapasok. Sa Spotify tapos umaabot na, Spotify, mga DSP. 8 million? Diba? 8 million hits ka sa tama ba sa Spotify? Sa Pidea. Spot the phone. NBA clearance. Sa Pidea wala pa naman. NBA clearance lang. 8 million hits. Magkano kinikita dun? Secret. Oo ba? Pero doon ang kita talaga ng mga musicians and producers natin. Usually per play cents. Kaya pala pa Fortnite na lang. Oo nga eh. Kaya pala pa 0.2 ata. 0.000.02 or Pesos o dollars? Dollar. Sobrang baba lang. Sentimo pa rin. Maraming streams. Ganun talaga yung kitaan ngayon eh. Pero kaya mas maganda talagang mas marami talagang listens eh. Mas marami. Tsaka catalog din. Hindi man lang mag 25 cents man lang no? Kahit 10 cents. Akala ko dyan sa royalties, yung di ba meron yung, yung sa Phil's Cup ba yun? Kasama ba kayo sa ganyan? Yung mga rappers natin sa mga sa Phil's publishing. Cup? Sa publishing ata ng music yun. Okay.
publishing rights namin. Ay, 0.003 pala ang So kung walang ganyang mga platform, edi paano kumikita dati? Ayon sa kwento. kwento ni Lolo Jegs. Sasabihin ko, medyo mas Inuupo swerte ba- na din kami yung generation na ito na yung naabutan namin sa music. social media. Unlike sa years ago, ako hindi ko na-experience personally, pero sa mga ibang musicians siguro mas... Sa atin, anong mga kwento ni Lolo Jegs? Kailangan Inuupo pa ba niya kayo? Mga bata, umpo kayo sa harap ko. May kwento si Lolo Jegs. Kailangan daw ng CD. Kailangan ng label. merch. Kung wala kang label, Ah. parang ngayon na siguro ata nagka-chance yung maraming indie. independent na magkapera without company or backing support na. To yung mga apps like Spotify. yan. Parang yung mga self-made na mga home artist, homemade artist. Dahil ba dyan sa ganyang platform, mas mahirap sumikat? Dahil kahit sino pwede na mag-put up ng music nila May ganun din part. Pero pagandaan na lang din kasi ng music. Kung marami magkagusto sa music mo, kakalat naman yan. Paano Kahit ulit? maraming Parang nagputok ng plastic balloon. Pero mas okay na yun. Dati kasi kailangan mo ng label para makapag-release ka ng ganyang klase ng music. Sasadyain mo pa talaga dun yung sa lugar nila para magpasa ng di ba? Yun kung tatanggapin ka. Parang ano lang din yan, TV networks versus vloggers. So vloggers ngayon, may sarili na silang channel. Hindi na sila umaasa sa mga networks. Parang label lang din yung networks. So pwede ka na maging artista kahit hindi ka naman maganda. Accessible na yung platform Di tulad years ago na may malaking gate sa platform, which is yung label or network. Ngayon, ating bumaba yung platform dahil sa internet and itong mga... Sustainable na ba yung nakukuha ninyo sa mga royalties pa lang? Depende sa lifestyle ng tao. Sa akin, sakto lang. Tama Taong lang. grasa. Pag taong Taong grasa, diba? Streamer ka, no? Sa'yo, tiba-tiba lang. So, Tama lang, tiba-tiba. tama lang. Bayad ng bills. Goods. At least Pasok basta pasok Gaano katagal bago mo na-achieve yung ganyang... Matagal din, mga 3 taon din siguro. Bago nagkaroon ng... Ilang kanta? In 3 years, did you put up na nakakuha? Mga 3 album bago na Tapos, hindi pa sa... Parang paputok pa lang yung sobrang init ng Spotify nun So, bale, nag-gig kami siguro mga 100, 500 gigs kami na sagot namin pamasahe namin or like 500 lang yung TF for a few years until naukit namin yung pangalan namin sa industry. In a way. Paano? Ano ang nagpaukit sa inyo? Parang kunyari, may event ng ganito, ganyan. Event ng skate or event ng graffiti crew, ganun. Sir, baka may pag nakita namin may poster tapos may mga tutugtog, sir, pwede ba kami maki-line up dyan? Tutugtog kami. Tapos hanggat naging hinahanap na siya ng mga tao sa lineup, ganun. Tsaka nakilala yung group. Talagang ginapang nyo talaga. Yes, walang viral. Parang may viral na nun, pero wala pang TikTok nun. Ano yung gig nyo na parang tangina, gagi, kakaiba na to? Oo. May pulis na sa labas. Yun yung Popo. Andiyan yung Popo. Sa Bicol. Sabihin mo, fuck you! Meron kami show dati sa Bicol, parang ganito na lang kami tumugtog sa sobrang sikip ng mga tao. Sa akin tumugtog sa loob ng Bicol bus. pa yun, ha? Sa bus ba? Loob ng bus Hindi, yan. sa parang resto bar type. Naga City. Nagmo-moist na lahat ng gamit sa sobrang daming... Saya nun. Hindi nga makahingi. Tsaka sa Bicol, iba rin talaga yung eksena sa Bicol, no? Cool din. Nakakatuwa. Yun yung siguro hindi napapansin ng mga taga Manila how cool are the other provinces kasi may sarili sila eksena na hindi lang kasi ganun ka ramdam dito. Kala natin Manileño tayo lang yung angat sa lahat May ng ganap, mga music, sa art, ganyan. Kutsa, pagpunta ka ng mga ganyang lugar, magulat ka. At minsan mas level up pa sila sa music taste. Kasi may internet din naman sila May internet sa Bicol? Hindi ko alam yan Kala ko music lang. Ha? Kala ko music lang saka arts. Pag internet, wow, hindi ko alam yan Marami lang tayo Jollibee tsaka kape. Gaano pa ka-importante yung producer sa paggawa ng kanta? Kasi Super importante, siyempre. huwag ka naman sumagot ng pabaya. Anak na ba? Sorry to. Responsibilities na lang ng producer sa paggawa. Hindi ko kasi parang ako as hindi naman
Hindi rapper. into music. Ngayong generation ko na lang na-highlight yung mga producer eh. Dati kasi lagi silang Nasa likod lang. nasa likod. Tapos parang nung lumabas yung mga DJ Khaled na parang ay meron pa palang nasa likod nito tapos na Matama kasi si DJ Khaled. Hindi mo makikita yung mga nasa likod niya. Oo. Marami pala siyang backup dancers. Kasi dati nung mga 90s, mga hindi mo alam kung sino yung nasa likod ng mga kanta ng mga sikat na kanta. 'Di ba? Until lumabas tong generation natin na pwede rin palang mas ilagay pa nga yung mas mauna pa sa billing yung producer kaysa dun sa artist eh. Kasi ba yung yung mga producer ngayon parang performer na din kasi sila kaya lumalabas na rin sila? Isa na rin yun. Gamitin mo yung mic. Mas nagyang, Hindi kasi siya na yung producer yan eh. Isang example na may mas nagpe-perform na producer na ngayon. Tsaka, yun nga, mas accessible na nga. Kumbaga yung mga producer, pwede na nila ipakita anong ginagawa nila. Unlike nung years ago na wala namang behind the scenes. Wala namang behind the scenes masyado. Ngayon, mas lumapak din yung mundo dahil sa internet. Makakita ng mga micro organisms. Diba, tama ba ako? Si Bruno Mars parang producer yan dati. Saka writer lang ng kanta eh. Sino pa ba? CeeLo, parang ganun. Dapat paano ba nangyayari yung mas nauuna pa yung ibang mga kanta, mas nauuna yung pangalan ng producer kaysa doon sa singer? Pag gano'n ata yung producer yung nag-head sa project. Sino magdadirect nung, kunwari, yung kung sinong mas nung nagdadirect o nagsasagawa nung bangko ng music. Barko ng music. Minsan, producer yung mag-initiate, tatagawa tayo kanta. Minsan yung artist maghahanap ng producer. Parang yung kalabit sessions ni Tats. Yep, thank you. Di ba? Kasi parang compilation siya ng iba't ibang artist. Dati uso yun yung mixtape. Iba-iba. Ano rin siya may part din yung, kasi di ba independent lahat. So parang ex-deal siya So parang may utang na loob yung artist sa'yo. So utang na loob. Hindi, parang hindi naman kaya so walang pera from the start. So pwede kang, bayad ko sa'yo. Naka-front yung name. Naka-front yung name. At the same time, ganun din. Parang, saka, rin siya, give and take. Naman, kuwari, sikat yung producer, it helps the new artist parang also. Din. Wow, talaga, may bagong pinuduce na si ganito. Kung enjoy. Saka kung buo yung reputasyon mo as a producer, may appeal din yun kapag ibebenta mo yung album. Diba? Kaya nga minsan, nandyan, Mother Lily. Diba? Mother Lily. Mother Lily. Featuring Wayan. Featuring Wayan. Ang galing Where you at, Mother Lily? Where you at, Where you at? 80 na yun, 80 plus na Lily. Updated din. Pag narinig mo yung pangalan ni Mother Lily, kakabit ng isang artista, parang pucha, okay to. Parang ganun din. Go on Mother Lily yan. May tiwala siya. May tiwala ka. Parang may bago na naman papasikatin si Mother. Sa mga sino mga producer ang influence? Bukod kay Mother Lily. Hindi, maganda rin Kasi kumbaga yung genre nila parang pwede kang rapper yun Parang para siyang parang lo-fi yung genre nyo, 'di ba? Kasi minsan nung ang natuklasan ko lang siya yung parang may sa YouTube na YouTube na may nagbatang nagdo-drawing lang tapos dire-diretso lang yung 'di ba yung beats. Tapos natuklasan ko na meron na pala dito sa atin. Ano ba ang lo-fi? Tanong natin sa kanila. Hindi, ano siya, low fidelity, kumbaga. Ano rin siya, kumbaga, yung appeal niya is parang nasa quality siya ng sound. So, alam mo yung parang galing siya sa cheap speaker. So, parang, parang vintage yung sound. Vintage yung sound. So, parang nag-ano siya ng nostalgia, kumbaga na, kung ano yung pakiramdam mo nung nakikinig ka ng music sa radyo, pero sa konteksto ng hip-hop beats, parang ganun siya. Nung pinapakinggan ni James kanina yung Where You At, nakikita niya mga nakabikining mga rollerblades. Yan yung epekto noon, lo-fi. Low fidelity. Sino nagsimula niyan? Mahirap mag-pinpoint kung sino nagsimula. Yung lo-fi mismo pag hindi mo alam, si God. Si God. Noong una pa noon, ganun sa first page. Paano ng mountain? Hindi ko na alam to, si God. God yung gumawa ng mountain. Marami parang galing din sa kumbaga 90s hip-hop. Ganun siya para siyang tawag dyan, recreation kumbaga or katumbas ng 90s
hip-hop beats. Oo, Parang ganun siya eh. Parang, ewan ko, nakaka-offend ba sa isang artist pag nasabi ko, parang naalala ko yung tunog ng ganitong banda sa inyo or ganitong rap group. Ganun. Depende rin sa artist eh, kung depende rin sa ego eh. Kung... Kunyari, kung idol niya yun, syempre matutuwa siya. Isang linggo, papatigtig ako Kanye West yung sabi ng Airmats ko, uy, kanta mo ba to? Sabi ko, di pero kala niya Kanye West. Maganda yan. So, mas mahal mong nanay mo kaysa tatay mo. Yun bang gusto mong sabihin mo yan? Matik na yun. Kasi sabihin na siya ang Kanye West ng Pilipinas. Oo nga. Di ko marunong. Ito Kanye West ng Pilipinas, boss, producer. Baliw ka ba? Borderline. Pwede pang normal. Sino mas malaki kinikita? Producer o yung artist? Kakalaban. Depende kasi ang artist pwede mag-gig eh. Pwede sila magtumugtog ng tumugtog. Yung kung yung producer, depende. Ngayon lang yung mga nagpo-perform na producer. Pero most of the time sa studio lang talaga yan eh. Kayo, nagpe-perform kayo? Si may Luigi. mga set ako na producer, beat set kung tawagin. Pina-perform ko yung mga beats ko. Sino ba ang parang idol niyong producer? Mother Lily. Big De Rosario naman. Wala na si Mother Lily, huwag niyo na mention. Big De Rosario. Locally, si Tats yung pinaka... Nagtuturuan sila. Sige, sabi. Nung ginawa namin yung album niya last year dito, ang dami ko natutunan sa kanya. Tsaka yung mga kasama. So, tsaka madalas kasi producer na sa sariling kwarto ka lang. Ngayon yung pag-collab ka na. So lahat kayo pumasok sa kwarto niyo? Hey, coffee! Ano yung mga natutunan mo kay Tats? Huwag kang magsusumbo. Lock mo yung pinto pagpasok. Napainom tuloy agad na. Napainom si Tats. Pero kadalasan pag mga nagsisimulang rapper, parang dumadaan kay Tats eh. Si Tats yung mahilig mag-produce. So si Tats ba sinasabi mo Mother Lily? Mother Lily ng rap. Hindi, Jobit Moya. Uy, polis yun! Polis ba yun? Po pala yun. Po yun. Ano ba yun? Ano ba tanong ulit? Observation lang niya. Sino ba yung mga dumaan kay Tats? Hindi naman, pero yung... Namimili ka ba? Pero namimili ka. Kunyari, may mga lumalapit din sa'yo na Kaya Tats, record naman tayo dyan. Record? Ako namimili. Dapat kahit papaano may relationship ba? Parang kahit papaano mutual. Okay, napanood mo na yung music niya. Maghalo lang ako ng simento Medyo kasi yung pag-random siyempre, una mong tutulungan yung pinakamalapit sa circle mo muna bago ka... So, ganun yung kunwari may mga random na nagchat-chat. Sabi ko naman, kasi ako minsan nagre-release ako ng mga libreng beats. Sige, yun na lang gamitin mo. Di ba? Testing muna. Testing mo lang muna. Parang libre naman yan eh. Hindi naman kita sisingilin dyan. Yun yung nakaka-admire sa inyo, yung hindi kayo madamot sa ganun na gamitin mo yung beats ko, sige, okay lang. Kasi usually, iba, bibenta, okay lang, may royalty, di ba? Lang din, balance lang din talaga. Tsaka, pero hindi naman din talaga required na magbigay ng libre. Kasi, siyempre, oras din yun eh. Siyempre, ito, as producers, musicians, ano yung masasabi niyong Filipino flavor dun sa ginagawa niyong kanta? What makes it Filipino? Kasi kami, nakausap na si Sir Angie Rosul, yung mga style natin talaga galing sa ibang bansa, ganyan, galing sa ibang influence. Pero what makes yung music nyo Filipino pa rin kahit na ang influence niya ay Western or international music? Siguro Filipino story. Kumbaga, third world pa rin tayo eh. Kanto ba? Kahit yung mga mayayaman sa atin, pa rin alam mo pa rin galing sa third world. Oo nga, no? Paano masasabing yung... Third world pa rin sila. Paano GB lapit sa mic? Ayan. Paano masasabi na yung... Kasi sa lyrics, pwede nating masabi yung... mapakita yung third world sa lyrics. Paano naman mapapakita sa beats yung pagiging third world? Or yung... Sinubukan nyo na ba mag-include ng kulintang, gano'n? May mga gano'n na din. Ganun din, mga Filipino records, may mga gano'n. Or parang mga familiar chord progression ng mga old Filipino songs, ganun. Kasi ganun yung hip-hop parang borrowed style siya, kumbaga
ano siya parang original siya at the same time collage siya collage lang siya ng parang chop suey. Ganun siya. Kunwari, lahat ng Ikaw, masasample. makikilala mo yung producer sa texture din. texture. Yung texture ng music na nilalabas nila, tsaka yung selections ng samples. Parang ganito mag-chop si Tats o si Alchemist. Parang doon mo makikilala yung kung mag-gitara, Taste mapiano. parang sa taste. Ikaw ba, anong lumilitaw when you produce ang lagi nasasabi ng mga tao, mga pang chilero daw yung, pang kalmado daw yung Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Actually, pag sumasakay ako sa kotse ni Nonong, yung kotse ni Nonong, ang hanga dyan, yung music niya, talagang mga local artists. Bihira. Kung magpapatugtog yan, 90s o mga patay ng musician. Pero yung mga pinapatugtog niya, talagang i-introduce niya sa'yo, pare, galing to, pakinggan mo to. Tapos sabi ko, sige, baba na ako rito. Tama na lang. Tama na lang. Dito na lang ako, pare. Gusto ko lang sumabay. Skyway yun, Skyway, pero Skyway yun, oo. Hindi, pero yun talaga, sa yung mga music niya, saka kotse niya napapakinggan. Talagang sobrang fan si Nonong. Ano ba nagustuhan mo sa kanila, Nong? Hindi kasi, kumbaga parang... Sige, tama na. Nag-beat kami dito sa isang building na to, yung A-Coffee. Kumbaga, sobrang... Maraming artist ang mga nag-record, maraming mga kanta, o maraming nasulat din dito. So, parang ito yung namin, common ground namin na dito kami. May na-witness ka bang kanta na ginawa niya sa harap mo? Sa loob ng kwarto, tapos nilaknan ni Tats yung pinto. Hindi, nakaiwalay kasi sila Ha? Nakaiwalay kasi yung yung studio nila So dati naging dalawa yung studio dito, di ba? Isa dito at saka isa din dito. So minsan dito lang kami nakatambay. Ang hirap din manggulo pagka yung nagre-record Nasa sila. moment na sila. O pagka nagsasama-sama na lang kami pagka Sa tambay na lang. Tapos may ginagawa kaming ganito, may ginagawa kami. Alam mo yung mga cool pals na nakikinig, palaging sinasabi nila pag may guest kami na musician, buti na lang gines nyo sila kasi na mas appreciate yung music nila or ngayon ko lang sila nakapakinggan. So sa mga nakikinig na kung paano maka-discover ng new musicians, new rappers, saan sila pupunta to watch them live? May may pwestuhan ba yan? Kaya kawari kami sa comedy, Wicked Dogs, BGC, every Saturday yan, nandun yung music, yung stand-up. So pag pumunta ka doon, talagang ma-experience ka ng stand-up. So kawari, nakinig sila dito, 3 months later, ganon. San madalas na napapakinggan yung mga yan? Non-live Dati, sa B-side, malakas na mga local music doon nagsisimula. Pero wala Malugay, B-side Malugay ba yung Malugay? Hindi, Makati. Makati. Malugay Street. Malugay Street. Kaso na siya, sinira na condo na siya. Tapos yung police station sa harap, in-upgrade pa. Po na naman. Tapos, yung computeran yung nasa taas? Sa first floor. Tapos wala na yung music din. Pero kung gusto nyo makarinig ng mga fresh, artist, mga sikat Live, na at hindi pa masyado sikat, sa Most yan. Most. Diba yung show din kayo doon? Oo. So Matalino Street. Every Saturday. Anong every Saturday. Saturday? Basta Anong production? every weekend, iba-iba. Basta home na yung Most para sa mga Kasi usually, di ba, may nagpo-produce na parang, dati nung panahon ko, Star Killers Production. Ganun. Tapos may linya ng mga banda. Anong iaabangan nilang production para masabing, nandito yung mga rappers, ganun. Sobrang dami Tsaka iba-iba din Tsaka parang may mga one-off lang din. Okay. Yung mga, hindi siya yung regular name. Tapos Merong hindi, kung may mga regular din, yung mga DIY lang din, mga label nila. Ano ba label niya? Liab Studios. Liab Studios. Liab. So sa amin, pricing parang kami na lang din, parang DIY na lang din siya. Parang, kasi nung 1 hour specialty ni Nonong dun sa may Panay Ave, doon ko din nakita yung mga bagong artist, ang gagaling. So kailangan mo talaga din siya mapanood live to appreciate.
yung eksena, pati yung musicians. Ganun eh. Anong tawag dito? Si Cisco ng Pinas. Oh, yeah. Nagsiserve dito dati yun. Si Marvin Nagsiserve na siya sa kulungan? Hindi, nagsiserve siya dito. Lumaki ang ulo pagkakisa. Ano siya? Singing cooks and waiters. Na nagkakaroon sila ng sessions dito sa sa A-Coffee paminsan-minsan pagka live music, din sila, may live music dito. While serving. Minsan. Tapos minsan Tagal ng order minsan eh. So parang dito sa A-Coffee, pinatutugtog music niya din. Parang gano'n. Parang ganun. Ganun. Kasi dito si Keija din. Tats dito rin niya ni-record si Keija. So maraming talaga ditong parang historic tong lugar. Music major ka ba, Tats? Hindi. Ano ba ang producer? Required ba na marunong ng musical instrument ang producer? Advantage siya kung may alam ka. Pero hindi sa hip-hop hindi. Ikaw, may alam kang musical? Marunong lang ako mag-gitara. Yun lang yung alam kong instrument. Yun yung pinaka ko sa music. Yun lang. Pero hindi siya necessary pero hindi rin siya parang okay din na may alam ka. Pero hindi posible na hindi ka makagawa kahit wala ko siyang alam. Paano ba gumagawa ng Saka muna nag-start. Hindi, saka muna nag-start. Parang yung iba kasi, di ba may kinikwento sila na pag may naalala lang sila na tunog. Tapos doon na nag-start. Ano ba to yung tunog tao muna? Ginagano mo na. Simula sa ganun, no? Ganun pala yung ginagawa yun. Kaya pala, hindi siya nagpapapasok sa kwarto. Ito, si Rems. Hindi nyo alam, nasa sentro ng Pinoy rap din yung existence nito. Sa lumang eksena yun. Doon sa naghahanap sila ng trigger sounds Parang trivia ko sa inyo yung... Daba! Ganun. Pwede yung trigger sound yan. Hindi, yung kanta ng Bee Gees, yung Staying Alive, sa trend yun Yung chugu-chugu-chugu-chugu. Tapos nilagyan ng lyrics ng Bee Gees yun. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to talk. Ano yun? Trend yun. Beat ng trend yun. Ayala to. Trigger sound. Ayala to. Ayala to. Ano ang mga nakuha yung mga ano bang tawag doon? Yung sample sa mga local music na ginagamit nyo sa mga kanta nyo? Meron na ba? Meron isang beses sa kanta namin ng Cartelum sa Cypher number 4. May lyrics ako doon na may manya kaming binugbog kasi ng bastos ng mga babae. I mean, sila pala, may binugbog sila ng mga manya. Tapos may video yun, tapos yung audio nung pagsapaksaan niya, sinabay sa snare Pinalit sa snare. Meron kami tunog ng pabo. Pwede ba namin sa inyo magawa? Pwede. Uy, tsaka yung kanina sa kanta niya nung Way at may aeroplano. Motor ba yun? Motor. Bakit motor? Kasi OTW sa Broom Broom yung first line. Galing. Yep. Tsaka mahirap mag-record sa ilalim ng aeroplano. Paano ba, ano ba ang signature mo, Tats, pagdating sa pagpuproduce ng music? Hindi ko siya ma-pinpoint Kasi iba-iba yung ginagawa ko kung Kasi hindi lang ako sa hip-hop nagpo-produce Parang nagpo-produce din ako sa ibang mga R&B, mga ganun, mga... Pero usually, hindi mo naman masasabi as an artist Ang magsasabi yan yung iba Anong, kayo, ano nakikita niyong signature nung music ni Tats? Maraming kayang gawin si Tats Very diverse Pero ang signature niya... Yung parang pag napakinggan mo, ay si Tats to. Alam mong probinsyano yung nagrarap pag si Tats. It's not a bad thing pero alam mong hindi siya taga Manila Yep. May Tats! Bye, Tats! Oh, yeah! Nauna ka na guest dito. Sabi ko ka ba mag-guest talaga? Sabi ko kay Marvin nung episode itong, yun naman Marvin, di mo man ako pinagtanggol. Kaya mo, Marvin! Nag-produce na ako ng 5 kanta sa'yo, di mo pa ako pinagtanggol. Ayan, nagkainitan na ba kayo ng artist? Kumbaga matigas ulo or hindi kayo Sa ugali wala. Pero yung kuwari, yung direction ng kanta. Meron. Natural yun. Tsaka kailangan din siya kasi
Kumbaga, may the best idea win. Ganun lang. Kasi lahat kayo magaling. Tama. Yun yung signature ni Tats sa pagse-session, mang kontra ng idea. Okay. So nagkakainitan talaga kayo sa diskusyon. Parang ganun. Kailangan para mapukpok. Sabi niyo, wag mo buing police, popo lang. Puta naman Pero sino magbibigay? Parang, okay, sige. Pagbigyan natin yung sa'yo. Try namin talaga lahat. Okay. Pero sino nauna? Kumbaga, pag unahin muna natin Siyempre, yung... kung sino yung nasusunod sa kung kaninong project yung ginagawa. Yun yung masusunod in the end. Pero lahat ng suggestion susubukan. galing. Para ma-sure kung ano talaga yung babagay para sa kanta. Kasi chill. Sige, doon sa kantang Way At, ano yung naging, ninyo? Nag-start, hindi, parang start siya kasi parang, last song, final song ng album ni Wayan. Oo, parang isa na lang no? Tapos na, isa na lang. Tapos wala na, parang ugang-uga na wala nang malabas. So parang nag-recruit na kami ng mga tropa. Si Zion kasama namin sa Kashira. Rin siya parang songwriter din siya. Artist din siya. So parang, ano pa ba yung mga hindi mo nagawa sa album? Nag-rap ka na. May mga malungkot ka ng kanta. Pero wala pa tayong bouncy. So parang ganun. Tapos nung narinig ko yun, sinimulan ko na agad. Tapos nag-input na kami lahat ng production. Yung topic na lang na Way At yung nag-sandwich sa buong album. Sabi niya parang, tapos na yung album, isang kanta ka na lang. Ano yung pakiramdam mo ngayon? Yung parang isang kanta na lang tapos na to. So parang ganun siya. Yun na. So kumbaga kapag nagkakainitan, diyan sa mga studio session nyo. Ilalak mo na yung door. Yeah. At mag-moist na ang kasi pagka nagkakainitan, ibig sabihin parang kailangan subukan pareho. Para kasi sa creative ang kailangan mong mapakita na ito nag-work, ito hindi. Kasi pag creative din, walang mali dapat Kasi hindi mo din talaga masasabi kung what really works. So sa iyo lang parang hindi. Pero pag parang sa mga ganun din sa joke writing pag may nagsasuggest, parang hindi pwede mo sabihin hindi nakakatawa yan kasi para sa iyo hindi nakakatawa parang sa iba, di ba? Yung hindi mo nakikita, yun yung hindi mo nakikita. So ang ganda nung ganung practice. Sa joke writing mo, may sinusubukan ka bang input ng iba? Oo. Tapos papakita mo sa kanya, hindi nag-work. Hindi. Pag binitaw mo, titingin ka sa kanya. Bago ka magkuha ng kuwari, tips or mga suggestions ng mga co-comedians, dapat ikaw din natawa ka dun sa suggestion niya. Parang gano'n, di ba? Parang, parang nakikita ko yung sarili ko ginagawa yung suggestion niya. Na pag ginawa ko, hindi pilit, natural yung labas. So, kukunin ko siya. Parang ganun. Yun. So, ganyan mag-diffuse ng init. At hindi lang yan ang pag-diffuse ng init. Pwede ka rin mag-apply ng kuchi-kuchi. Wow! Yan! Dahil din sa Kulpas, di kami nag-hard sell. Kuchi-kuchi! Please! Bumili kayo. Yan po ang ating segment na cool ka lang. Sa mga, dito pala yung camera, cool ka lang. Sakto kasi yung music nila chill Oo, chill. Kaya habang nakikinig ka ng music na, mag-apply ka ng kuchi-kuchi prickly heat cooling powder. At alam mo kung paano ako magkakaroon yan? Sumali ka lang sa contest natin dito sa video na ito na ipopost natin sa Facebook page ng Cool Pals. Puta. I-promote ko lang yung... Okay na, no? Totoo ay may-ari ng kotse-kotse, no? Ang smooth! Tapos, puta. may isang product na ginamit ko kaninang umaga, yung underarm and foot powder, yung deodorant powder. Okay siya sa kilikili. Hindi pa ako nangangamoy ngayon Ako ginagamit ko siya sa paa. Lalo na pag long day, maglalakad, ganun para talagang pagtanggal mo ng sapatos, mahal ka pa rin ng buong pamilya sa bahay. May jasmine sa kiligili, so salamat. Talagang tayong matatanda yung gumagamit ng kuchi-kuchi. Sino naman ang pinakamabaho mong artist? Paano kung sobrang galing niya pero ang baho niya talaga? May mga ganun ba minsan? Meron ba? Wala naman. Meron ba yung Wala siyang meron bang... Ikaw, meron? Meron din. Pero merong amoy kating ko lagi sa inyo at amoy Bengay. Pero hindi nyo naabutan. Sa 8 Messenger, amoy Sila naman. Pabalik mo na siya. Kanta? Oo, pwede ba tayo mag-request? Pwede ba kami mag-request ng isa pang kanta? Yes. Tapos mamaya sa next episode naman. Hindi, ito na yun. Tuloy-tuloy lang natin. Dire-diretso na natin. Kasi tier 1 yung susunod Okay. So, kaya? Ha? DJ.
Si ano to? Si Tats to, no? Si Tats. Si Tats naman ay anong kanta mo, Tats? Iyak. Iyak Ang sinasabi ng habang tumatawa. Dito mo. Ito. Narito na naman tayo. At hindi pa rin tayo umalis para sa isang musical episode. Kasama pa rin natin dito si Tats naman ang magpapakitang gilas, partner. Oo nga, kabsat. Dito, sa Bumbo! Radio! Tats! Kabig, bisig, Tats Maven. bayan! Tats Maven. Magandang hapon po. Isa na namang lo-fi. Ano ba ito? Lo-fi-fi. Lo-fi ang mapapakinggan nyo, mga taga Bicol. Dahil sikat na sikat sila sa Bicol. Narito si Tats para sa kantang Iyak. Ito po, si broadcaster Matindero. Nag-give up na. Nag-give up na. Mga suki! Pasok mga suki. At ang segment na to ay brought to you by MX3. To God bless! God bless! Bago mo kantahin yan, may pinapa-shoutout lang sa atin. Sige, sige. Sasabihin niya habang kumakanta ka. Shout out! May mamaya ko na isa-shoutout. Pinapa-shoutout ni Bombo! Narito mo Edward. Iyak by Tats. Di pala ako marunong kumanta. Yeah. But check. 1, 2, 1, 2. Yeah. Pwede ko ba tong itawa? Pero parang mas gusto kong umiyak. Ayokong magbukang kawawa. Kaya nga mas sinasarili ko na lang. Yan ang turo nila lolo. Sa iyong papa, sa iyong tito, sa iyong kuya at ikaw na. Huwag daw pag-usapan. Hindi kahinaan. Pagtanong sa akin sa'y tirada, walege. Sa problema, wapake. Idadaan na lang sa alak, yosi at kape. Sana ganong kadali, kaso lang hindi. Sumisigaw na ang bulong, buti di pa bingi. Sana binuhos ko na to nung ambon pa. May natatakot na baka mabuhos ko to sa iba. Masaktan ko ba sila sa bagyong nagbabanta? Sana di ako ano rin ng sarili kong baha. Matagal ko na dapat itong iniyak bago pa ako nabiyahan. Matagal ko na dapat itong iniyak bago pa ako nabiyahan. Sana di nilihim to. Para saan pa ang mga kaibigan ko na handa naman sa'kin na lagi nang makinig? Imbis buksan aking loob, aking tinig ko mambibig. Kahit ramdam ko ng malapit ng madali, sosolohin maglalaho na parang walang nangyari. Ang mundo'y madaya, pero di ba mas madaya na ipagkahit itong mga damdamin aking namin pa akin lang itong pasakit, di patabang kahit gumagapang bang isang lalaban. Dahil ako lamang at walang merong pakialam. Abay mali ka dyan, wag mong isasarili ang mga bagay na yan at mga nararamdaman. Hayaan ang sarili na magtampisaw sa buhos ng ulan. Matagal ko na dapat itong iniyak bago pa ako nabiyahan. Matagal ko na dapat itong iniyak bago pa ako nabiyahan. Ibuhos mo lang yan. Yeah. Pwede na bang umiyak? Ibuhos mo lang yan.
At yan po ang Iyak by Tats. At naman dumako naman tayo ngayon sa ating traffic report. Narito po ang traffic angel na si Love Anywhere. Shoutout Aso yan. Shoutout sa Aperture at Aperture and Amaran Philippines sa pagpapahiram ng ating ilaw ngayong araw na ito. Thank you. Oo, meron silang fill and light equipment. Yan lang. Baka Ilaw na pwede hindi kayo mainit sa katawan. Dahil kung wala po yung Wala yan, Wala. po kami. parang radyo lang. Gago ka. Yan po ang first joke ni Nonong sa Canada. Abangan nyo. Kailan ba lalabas to? Katapusan ng June. Okay, Invite mo naman. Maraming nagtatanong, Nonong, kung nasaan ba ang... paano ba malalaman ang schedule? Wicked Dogs Canada! Nandyan po kami! Doon pala yun? Hindi, may ano pa eh. May kinoklose ka pa kasi na ibang venue. So, hindi ko pa maano yung exact. So, lalabas yung official poster namin siguro by July. Saan nila makikita yung official poster na yan? Sa mga post namin, siguro ni Kuya Jobert. Kami lang ang magpo-post ito. Kami lang ang... kaya follow nyo si Nonong Balinan. Hihingi na rin ako ng tulong yan. Hihingi na rin ako ng tulong sa mga Cool Pals na i-promote din yung show namin dyan sa Canada. Yeah. Ano ba ang social media mo? Social media. Baka may mga social media kayo bago kami. Search nyo lang po Hawaiian na walang ha yung spelling. Ha? Yun lang. Thank you. Tats Maven _GSC sa lahat ng socials. Luigi Gun, RUIIJIKUN. Search na lang. Yung kanta ni Tats, parang pwede siya sa movie. Yan naman ang... Diba? May ano ba kayong kanta na kinuha na soundtrack ng pelikula? Parang nakikita ko siya na as part of a movie, yung kantang Iyak. Ang bida dyan parang Nadine Lustre, no? At saka, Bayani at Bayani. Tapos nasa Miami. Habadabadu, puti-puti po part. In Bicol. Naka-roller skates din. In Bicol, Parang maganda yan sa nakatingin siya sa bus papuntang probinsya. At doon siya iiyak sa... Hindi, may umuulan, gano'n. Nahabol niya yung partner niya. Tapos sabi niya, minasagasaan na nga po, tanggal yung 4 na ipin. Hindi, pero meron na ba kayong kanta na punta sa movies? Ewan ko na-release na pero nag-produce kami indie. para sa indie. Medyo politically driven siya na parang may anong tawag dun sa yung team song kumbaga OST. Parang original soundtrack. Parang ganun. Kasi ang ganda eh. Yung take nyo on certain songs is for the modern Filipino, yung mga kabataan ngayon. Oo nga eh. Na pasok na pasok. Diba? Siguro Pasok kahit na pasok. politically driven yan, feeling ko ang ano pa rin yan, ang leaning pa rin yan ay kay BBM! BBM! Are you? May mga kinuha na ba kayo? Mga dream collabs nyo. Ayan. Kunyari, may, politiko. sa'yo, kung may magpo-produce sa'yo, ikaw, kung sino naman yung gusto nyong produsan, gano'n. Feeling Sino ko pa si ba hindi mo Wayan, na-produsan Tas? Kanye West. Kanye West. Gusto mo try ng mga major, mga top 1% artist ng Pilipinas. Mga Jed Madela. Pwedeng gano'n. Parang, yung naman akong pinipiling Dito pa Tangina yun ang Gago. Pakigok. Raulo ka. First single? Pasok mo na yan. Para sa atin lang to. Para sa atin. Okay, para lang yan sa mga Patreons. I-double lock ng pinto. Pasok na ako, Tats. Pasok na ako, Tats. Sobrang relatable kasi yung Iyak yung paborito kong kanta ni Tats. Thank you. Iyak. Iyak din Kasi to. mahilig ka magpaiyak. Hindi, kasi parang tabu kasi sa lalaki yung umiyak Yun lang naman yung Hindi naman tabu, ikaw lang. Ilang beses ka na umiyak sa podcast na Hindi, to. pero totoo naman sa Hindi, totoo. machismo culture Iiyak ko natin, na ba? yan ang inaano. Iiyak ko na ba yan? Diba? Kaya talagang pasok na pasok siya sa mga sentimiento ng mga bata. Balik tayo doon sa Dream Collab. Dream collab? Local and international. Kung may naisip lang kayo. Sa banda, sa mga rock and roll bands natin, rock bands natin, open bands. Open ba kayo sa ganun Ayos na siguro. na mag-collab?
Baka tier 1 ang gustong makakolab sa ano kasi. Video games. Wala ako naiisip ngayon eh. Siguro mga iba pang producer or iba pang mga... Nabanggit ko Si Bamboo. Nabanggit mo na. Anong meron kay Bamboo? Kailan mo nabanggit? Ibang bamboo na Ibang singer. bamboo. Yung bamboo Ibang na bamboo to. taga-US. Chinese bamboo. Totoong bamboo. Totoong bamboo. Hindi ganun eh. Moing. Talaga yung pala yun, no? Tiniklin, JB. Si Bamboo na invite na ng ano yan, 'di ba? Ng Uprising. Yan. Oo. Sinong bamboo ito? Taga-US po. Pero Pinay din siya. Rapper din Hirap yan. nun. Sino unang pumili ng pangalan na Bamboo? Feel ko parang Letter U yung kanya eh. magkapanahon eh. Letter U. Bumbu. B-U-M. Kaya Amerikano eh. Bamboo. Bakit siya? Very impactful yung music niya po sa akin growing up. Ano ba tungkol saan yung music niya? Fuck the po. Totoo, galit siya sa... Hindi lang naman puro ganun yung music niya. Para din sa mga working class. may statement siya. Astig yun. Bakit may impact sa iyo yung para sa mga working class? Ikaw ba'y naghihirap? Hindi po. Kasi yung airmats ko po, influensya ko siguro. Kasi lumalaki po ako, parang nakikita ko po siya laging pinaglalaban yung mga mahihirap. Ano ba ang Nanay ko? Nanay mo? Ano? Sabi police. Hindi, actually fashion designer siya. Growing up lang, nakita ko very active siya sa mga social awareness na mga bagay-bagay. Kaya Anong dinidesign niya? mga gown. Sino yung na-designan niyang big time? Meron Emi ba? Calixto. Ano? Lisa Marcos. Emi Calixto. Ebi Mayor ng Pasay. Okay. Shoutout Emi Calixto. Kaya pag sinasabi niya ang Fuck the Popo, pero lang yung mga polis ng Pasay. Pasig. Pasay. Yan, apports yan. Apports. Awards pa din. Si Otlum taga Pasay. Sinubukan na ba, as a designer, do you wear your mom's designs? Hindi. My brother's designs. Yung kapatid ko na fashion designer din yung kapatid ko tsaka stylist. Galing. So, pamilya kayo ng mga creatives. Oo. Opo. Ikaw lang ang napunta sa music. Opo. Hindi ka dwell sa fashion. Walang Hindi. tulak Nung sa'yo. nung college ako, gumagawa po ako mga short film. Tapos nung nagkanya-kanya na course mga kaibigan ko, di na po ako nakapagawa ng short film. Music na. Mas ikaw din, nadala mo din sa influence mo sa mom mo yung social awareness. Opo. Maraming bagay para sa akin. Kasi papansin ko parang maraming mga importanteng bagay na hindi na pinag-uusapan kasi ma-hassle sa opinion ng kabila. Ganun, parang, huwag na yung pag-usapan yan. Mga ganun, hassle ng mga bagay. Ano yung mga yan? Mga kunyari yan, mga tungkol sa politika, Karaniwayan. religion, race, Meron ka ba genders. Meron ka ba tungkol sa religion? Wala. Kanta? Wala pa. Meron lang mga pahapyaw ng mga linya, ganun. Si Tats, sa international naman, sino ang dream artist na produsan? Bamboo pa rin, taga-Amerika siya. Iniisip yung lagi na tanong pero Kendrick Lamar na lang para safe. Kendrick Lamar. Di ba player ng Los Angeles Lakers yan? Odomir. Joke lang. Bakit si Kendrick? Kumbaga sa generation namin siya yung GOAT. Kumbaga ano yung Tupac, kung sa 90s kami Tupac. Parang siya yung sa inyo dito sa age nyo. Siya ba? Kendrick. Siya ba? Di naman lahat, pero parang sa kanila. Circle, No. Kala ko Drake. Boo. Ano ba? Hindi ko kasi dyan eh. Ano bang... Di ba nagkaroon ng away ng lately kay Kendrick Lamar tsaka Drake? Sila ba yun? Ano ba yung naging away nun? Kupal kasi si Drake eh. Kupal ba talaga si Drake? Kupal. Kupal, hindi siya kupal. Tapos yung isa, Si Kendrick Lamar. Si Kendrick yung tumatanggap Kupal. ng mga kakupalan. Yan. Ano yung nila, pinagsimulan nung away nila? Parang una-una nung parang 2013. Ayan. May dinis ni Kendrick lahat ng rapper na sikat nung panahon na yan. Tapos lahat sila parang, isla natawa lang. Kasi din-rap name niya lahat eh. Tapos si Drake parang, huwag mo, ganyan-ganyan, tapos apiran mo ako, parang okay lang tayo.
iyak-iyak siya. Pikon. Pikon. Pikon ka pala, Drake. Putang ina mo. Kala mo, taga-QC lang eh. Makita daw kayo ni James sa kainta. Si Luigi, sinong dream collab mo na gusto maproduce na artist? Si Drake daw. Patay na eh. Si Biggie Smalls siguro. Really? Kasi Pucha, si B.I.G. noon kasi sila sample ko yung niya eh. Yung verse niya, tapos nilalagyan ako ng beat. Parang pinag-alarahan ko siya noon. Pero ang galing nga yung sumulat din. Yan, Parang nagsasalita lang siya nung nag-rap. So, kamukha ni Nonong yun. Kumain ka, no? Si Patrick Star yan eh. Damulag. Uy, Nubito. Producer mo naman ako ng kanto. Kayo ba, natitempt din ba kayo na mang-diss ng ibang artist? Para, isa ba yun sa madaling paraan para sumikat? Ano siya, parte siya ng kultura ng hip-hop eh. parang competition siya eh. Competition. Ever since birth ng hip-hop. Mula pa lang sa DJ, nag-aaway na yung mga DJ through music. Tapos, nung nagkaroon na ng mga nag-rap, ganun talaga siya eh. Competitive, talaga siya. May na-diss na kayo? Sa kanta, wala. Ako, na-require ako dati kasi sumali ako dati flip-top eh. Talaga? So, parang, yun yung sports. So, parang ganun. So, pero kasali talaga siya eh, ever since eh. Kung may i-diss ka, sino? Wala pa naman. At anong sasabihin mo sa kanya? Si Drake ng QC. Drake ng QC. Palagi ka na pumakada sa harap ng gate namin. Drake ng... Binubulong-bulong niya na sa akin yung mga gusto niya ibig. Kasi sa lahat ng eksena may Drake eh. Yung hindi mo pwedeng gaguhin o lokohin o kaya isama sa usual na norms ng community. Dahil kala niya nakaangat na siya sa lahat na untouchable siya. Sa comedy scene po ba sino mang Meron. Meron? Saan? Hindi yung Drake sa atin, ugali. Meron naman. Pero walang banggitan ng pangalan. Bakit mo siya i-diss? Wala akong i-diss eh. Wala naman. Wala? Si Luigi para may gusto sabihin. Hindi, bakit lang? Bakit mo siya i-diss kung i-diss mo siya? Ano ang magbibigay ng rason sa'yo para mag-diss ng isang artist? Siguro pagsalot na siya sa maraming mga tao. Nangungutang lagi. Ganun. Hindi lang. Putang na, pag 8 messenger na naman papatak yan. O, papunta na ron. Kung may i-diss ka ba sa 8 messenger? Malamang. Hindi siya rapper. Walang melody niyang i-diss. Paano pag ganun, may ganung ugali na inaano nyo? Paano nyo, inaalis nyo na sa circle or iniiwasan nyo na? Both. Pero kunyari, magkikita kayo sa event, di ko na iiwasan. Trabaho yun. Hindi, di ko na din papansinin. Trabaho lang. So meron nga? Na mga unsafe na rapper, naman, marami-rami. Ang weird nun eh, parang komedyanteng pikon. Di ba? Hindi pwedeng pikon ng komedyante. Oo. Ang hirap pag ganyan. Totoo. May ayaw ka ba sa flip-top scene? Wala naman. I love you, Arik. So si Arik yung ayaw niya. Kasi sila yung team, yung unit na chill talaga eh. 'Di ba? Parang sila sabi mga sa family niyo pag iwasan na natin yung discussion na ganyan mag-lead lang sa nag-aaway tayo, parang ganoon. So ito yung unit na pag nagkaroon ng gulo sa bar, sila yung napansin lang pare. So punta lang tayo sa police station. Pero siyempre hindi naman pwedeng puro kabaitan lang. Napaaway na ba kayo sa gig or a few times? Siguro mga less than 5 times lang naman. Medyo marami. Marami na yan, ha? Less than 5. So less 27 ka pala. Hindi, kadalasan yung mga lang yun. Sobrang lasing na makukulit na masyado nakakahassle na ng mga tao. Pinipitik na. Tapos yung isang beses nga, meron niya mga manyak na rapper sa club. Yung mga manyak talaga yun, no? Nagkaroon ng pek-pek sa noo yun eh. Sumulang yun. Shoutouts yung ginulpi ng mga skater. Talaga. Ang hirap ma-imagine na nag-google si Waya na ganyan na itsura na nakangiti lang siya lagi. Tapaking kita! Ganun siya. Okay. Ang lakas pa eh, no? Manya ka pala. Anong ginawa? Anong pangmamanyak ginawa? Nung hahawak siya ng mga babae dun sa club. Tapos malas niya, nawakan niya pati girlfriend ko. Di... Binabaan niya na yung controller ng Fortnite.
Tapos, ayun na. Kinulpi siya. Aray. Nakagawa ka ba ng kanta tungkol dito? Yung ba yun? Yung ba yung ginamit niyo yung sample ng sapak? Ang ganda nun, na-immortalize niyo siya. Kasama ba yan sa lineup na kakantahin mo ngayon? Pwede ba? May sapak? Wala pong beat nun eh. Anong title nun? Cypher number 4. Ang ganda. Sa Spotify, nasa Spotify. Sa Spotify yan. So, pag pinakinggan mo yan, talagang maririnig mo na sapak siya. Nandun sa sample. Aray! Ayan. Aray! Ayan, sige, go. Baka meron pang, pwede ka pa bang mag-sample ng kanta? Bago tayo magtapos. Kailangan ko pang mag-transfer ng files. Pwede, mabilis lang ba? Makaano ka naman ng turo ka naman. Nakaganon siya. Pwede naman cut to, i-edit, tapos... Pero nasa Spotify yung Cypher number 4. Ba't yun yung title niya? Kasi nung nagsisimula kami mag-rap ng grupo ko, may Cypher kami. Cypher 1, Cypher 2, Cypher 3. Tapos long periods of time bago nangyayari yung Cypher. So bali nagsimula kami mag-Cypher videos sa Facebook, sa YouTube, ganun. Tapos doon kami nakilala. Tapos itong fourth one last year, lumabas? Earlier this year. Earlier this year lumabas. Sige, mag-transfer ba o wag na? Tatransfer ka muna. Ayan. Sige, Transfer mo na yan. Sayang naman nandito na si Wayan eh. Para lalo maging chill. Ko lang. Para lalo maging chill yung mga tao. Alam mo yung kantahan kasi nila, kahit yung iyak alam mo lahat ng mga nakikinig, madalas nakikinig sa atin mga cool para sa biyahe, nagda-drive, mag-isa. So ang ganda ng beat talaga ng music na parang feel good. Lalo na pag traffic, pucha, bad trip yung may kinig ka ng galit na music, tas traffic pa, talaga mapapaaway ka. Pero pag feel good, di ba, okay lang yan, sige. Gusto ko rin sanang marinig yung kay mga lo-fi ni pwede yung yung lo-fi, parang siya yung partner sa pagsusulat. Kasi hindi ako makasulat pag may lyrics eh. Di ba? Sinusundan mo eh. Pero pag yung sinusulat mo lang yung lyrics. Pero pag yung yung beat lang, tapos kaya yung first page ng joke book niya, Tsaka may pusa rin ako nakikinig doon. May pusa din nakikinig doon. May mga nagme-message pa sa'yo, Ruigi, minsan na pag parang, nakatulong yung music mo sa... May mga ganong message na... Usually, yung saan nakatulong yung music mo? May mga tao nagsabi, thank you for saving your life. Di ko lang kung exaggerated yun or whatnot. Pero... at least may pakinabang yung music na nagawa. Yun na lang tinitingnan ko. Yun yung nabangga kanina. Nakikinig siya, nakikinig. Nare-relax siya eh. Kahit wala na siyang ngipin. Shoutout kay Ma'am Rowella. Dati nagpagawa ko kay Luigi ng parang nilapatan niya ng ng beat yung bed music yung jokes ko. Iniisip ko baka pwedeng etong conversation natin, pwedeng background ng isa sa mga... Oo, pwede ba kayong isang tapos background ng lo-fi? Kahit sa editing na lang. Sige. Kung anong ibibigay mo. Sige, magsisend siya ng track. Anong track to? Siguro yung release ngayon, yung pinaka-last kong release, yung Cozy Vibes na Volume 3. Yeah. So, lahat ito buong album to na lang? Beat tape siya, isang... Puro beats. Tapos may kanta din si featuring Wayan doon and featuring ibang tropa din doon sa beat tape na yun. Pag lo-fi ba, merong enough, gano'ng katagal usually ang isang track? Depende. Sa akin, siya ako mga 1 to 2 minutes para dire-diretso siya. Meron siyang ginagawa yung parang, kunyari, tambay lang kayo, tapos gumagawa siya ng MTV, parang gano'n. Tapos habang kunyari, nag-uusap tayo dito, nakatambay tayo dito, meron siyang pad tapos gumagawa siya ng beat. On the spot. Mas mahal ba yung equipment ngayon? Na gano'n? If kuwari sa mga nakikinig na gusto mag-start ng pagbili ng pag-create ng beats or studio sa laptop. Ganun. Pwede siya sa computer laptop. Pwede ka na makapagsimula doon. Ano ba unahin mo? Anong app yung... Marami siya. Parang iba-ibang mga FL. Ableton. Pag sa sampling ba, kailangan pa ng permission para doon sa sample? Technically, oo. Pero yun din yung challenge bilang beatmaker na kailangan, alam mo yun. Kung paano mo siya iti-tweak na malupit na hindi mo na recognize. So, yun yung challenge din sa mga beatmaker, yung ganang... Pag ganyan ba, meron kang focus group or mga tropa na papakinig mo muna sa kanila kung okay to sa kanila or bago mo i-release? Oo, meron. Ito mga co-musicians din. Tapos, nagko-comments din sila. Yeah. Tapos, ikaw, i-adjust mo naman yun.
Wala na. Na-release mo Depende, na eh. pag meron akong, eto Ableton to. Ableton. Yan. Anong gagawin natin dyan? Yan yung Para siyang Excel. Okay. Show and tell, Pero ano yung pinakamadaling gamitin? Like for someone na gusto mag-start? Depende pa rin sa ano eh. Kasi ako parang sa visuals din eh. Kung ano yung parang mas magaan sa mata para sa... Kasi kanya, yun ang ginagamit niya. Ako, iba yung ginagamit ko na ano. Pero simulat sa Paul, yan na yung ginagamit mo talaga. Pero it's the same thing lang din. Parang Same concept. Kailangan ba mag-aral talaga? O kaya mo na pag-aralan mag-isa yan? Kaya mo pag-aralan mag-isa. Basta lahat magsisimula pag nilak na yung pinto. Eto na. Ilak nyo na yung mga pinto. Yan na. Para mapakinggan nyo na. Ang isa na naman kanta from Wayan. Anong kanta to, Wayan? Ito yung verse ko sa Cypher number 4. May sapak. Ito yung may sapak. Ayan na! Yan. Bombo Wala natin Radio! kung saan yung Makakarinig tayo ngayon ng nagsasapakan sa loob ng isang bar at nakabuo ng isang kanta. Sa labas. Ito po, sa labas pala. Ito po ang Cypher number 4 by Wayan. Ito po, Shoutout si Cartel Ka Martindero. Pasok, mga pasuki! Sa loob ng camel. Yeah. Napatay. Wayan. Shoutout Cartel M. Hey. Kung tungkol sa hate na di ko marinig, I'm not sorry to be late, we need to marinate. Pinalakas ng backstory parang anime. Pag nag-drop kami ng tape, bagong holiday. Cartel and boys, making cartel and noise. I'm her baby but I'm boss. In my white shirt, short, tsaka crocs. Manyak, binugbog, sinapak ko yung ulo. Ang ganda ng tunog. Just some hooligans who made ciphers cool again. Dropouts, dropping knowledge like it's school again. Build it up, break it down, do it again. Break it down, build it up, do it again. Hey, yun lang. Yan hanggang Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Uy, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Calguerero Patrick Pro, Rian Llacer, Jan Buwan, Francis Baquillo, BJ Villanueva, Prince Pareño, Dixie Parcotela, Edison De Leon, Ryan Samonte, Mark Odiaman, April Lapid, Jan Hendrix Cruz, Marvin Guarte, Jorens Dolores, Aldic Ronquillo, Andela Cruz, Legimar Candaza, Maven Mendoza, Torgs, Mon Minyosa, EJ Joel Santos, Brian Ortiz, Mark Sarabosing, KL at si Jordan Mial Panado. Thank you very much, Wayan, Tats, saka Luigi Kun. Thank you very much. Thank you, Yawa. Follow them on Spotify, guys. And pamura from Mark Galera, pamura sa kapatid ko na si Kenneth Dale. Tangina mo boy, makinig ka din sa Cool Pals. Pamura kay Ryan Rem, si Jolly Katina. Jolly Katina, tang-ama ka. Yan, pabati naman po ng happy graduation sa boyfriend ko na si Renz Nieva. Palo, wala yung graduate, magtrabaho ka, putang ina mo. From Bante Centilla, sa dami ng kwak sa episode ni Sir Angie Rosul, napa-top tier ako, pamura po, ay putang ina mo, Bante Centillas. Pamura kay Boss Muno ng malutong, namura po sa akin at sa boyfriend kong si JD Ramirez, isang karangalan ang Abe, putang ina nyo, Cecilia Garcia. From Jan Hendrix, pamura po sa tropa ko naghihintay ng 2 months para maligal ang jowa niya na si Francis Tolentino. Ilang taon to si Jan? Siguro to mga 31. Groomer, putang ina mo! Dahil dyan, pag-uusapan natin ay grooming. Wala si Lolo ko. Dahil ito na, pag-uusapan na natin ang grooming. Sino ba ang pinakakilalang groomer ngayon sa showbiz industry? I can name one in 4 letters. And for stand-up comedy shows, please visit www.thecoolpals.com.
comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.